helmet yung ginagamit, hindi siya authorized ha. Hindi pang bike yan. Ito, yan. Yan ito. Nutshell. So pwede ito sa bike. Pero pagka motorbike kasi, mabilis kasi yung takbo niyan, hindi kaya-kayang isagutin ito. Yan, ito yung nabawan. Yung authorized yung standard helmet talaga. Motorcycle helmet. Okay, sir, ano itong ginagawa ninyo ngayon to pagsisita sa mga motorista ngayon dito? Kasi napansin ko, puro tambak na doon sa dulo at saka dito, nag-ipon-ipon na. Bakit po? Ayan, magandang hapon po muli sa ating pong mga kababayan, ano po, sa ating pong tagapanood at sa ating pong mga kababayan sa Occidental Mindoro. Ano po, ito pong ating operation, ito po ay bahagi ng kampanya po ng LTO, yun pong tinatawag po nilang no registration. Oo, so talagang mahigpit ngayon ang pinapatupad dito. Opo, katunayan po niyan, ito po ay regular po natin ginagawa. Ano po, kapag sa isang linggo po, tayo po ay naglalaan ng halos 4 na araw. Ano po, para po ikandak po itong operation na ito. Ito po ay para po hinahanap po natin yung mga hindi po nagparehistro noong nakarang taon. At saka kasama rin dito yung mga nakakarnap, ano? Katunayan po yan, ito po yung RA 4136, ito po yung arm na ginagamit po natin para po ma-apprehend natin yung naipaglapag po sa anti-carnapping law. O meron na ba kayo nakuha o nahuli o na pagsuspetsahan na karnap yung sasakyan? Katunayan po niyan, meron na po tayo na-apprehend na isang Suzuki motorcycle. So binarap po ng ating mga kasama, hindi po siya huminto. Sinundan po natin, nung ma-apprehend po nung ating inimbestigahan, so siya po ay locally flattered na nawawala pong motorsiklo. Ganun. Natuklasan talagang nasaan na po ngayon ito? May kaso na rin to. Pinailan po ng kaso ng registered owner, yung pong local owner ay nag-file ng complaint. At yung motorcycle po ay naibalik na po sa kanya. Ayun, mabuti naman pala nito. Kapag ito ba, katulad ito, halimbawa, na-apprehend ninyo first timer, no? Kanina mayroon ako nakita kasi na pati yung helmet no? Mahigpit kayo sa helmet. So, opo, totoo po yan. Yung atin pong ipinapatupad na ito ay para po maging safe po yung lahat. Hindi lang po yung mga nagmomotor, yung gumagamit po ng ating mga four wheels, at saka yung ating pong mga pedestrian. So pare-parehas po tayong safe dapat kapag tayo po ay nasa national highway. So anong bili nyo po sa mga motorista natin? Ito po, actually, palagi na po namin bilhin. Ano po, magsuot po ng helmet, lagi pong pag-alis po ng garahe, check po yung ating mga motorsiklo, yung ating mga sasakyan, magkandak po tayo ng blow baggets palagi. Okay. May last question, bakit may mga four wheels na malalaki ang halos sa ayaw na dumaan dito nung makita kayo? Kalimitan po dun sa ating mga four wheels, ano po, ang malimit po nagiging violation, since ito po ay, yung lugar po natin ay provincial po, ano po, agricultural province. So, malimit po dito ang nagiging violation po, yung pagsakay po ng mga kahinante sa taas. Sa taas? Sa taas ng mga truck. So, hindi po safe at yan po ay pinagbabawal under Public Act 4136. So, ina-apprehend po natin yan sila, sinisita, pinagsasabihan, at binibigyan ko ng kakulangan. Ayun. Nasa inyong pagkakataon, sir, panawagan sa ating mga motorista. Muli po yung ating panawagan sa ating mga motorista. Ano po? So, unahin po natin yung ating sariling kapakanan po, yung ating kaligtasan, at ganoon din po yung lahat ng gumagamit ng kalsada. Sumunod po tayo sa pagka-traffic law. Kayo'y nakikinig kay Marraro at your service.